Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Nahilo, nanigas, bumula ang bibig at nangisay ang isang magkasintahan sa Maynila. Yan ay matapos nilang uminom ng binili nilang milk tea. Namatay kalaunan yung babae habang na-ospital ang kanyang kasintahan. Ang mismong may-ari ng shop na pinagbilhan, namatay rin ng tikman ng milk tea na inireklamo ng mga customer. Nakatutok si June Veneracion. Sarado na ngayon ang milk tea shop na Ergo Cha sa Sampaloc, Maynila matapos ang trahedyang naganap dito. Sa kuha ng sariling CCTV ng milk tea shop, makikita na mag-aalas 11 kahapon nang bumili ng isang Hokkaido milk tea ang magkasintahang nakilalang sina Susain Dagohoy at Arnold Aidalia. Sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District, mismong ang may-ari na si William Abrigo ang gumawa ng milk tea. Si Arnold ang unang tumikim ng milk tea. Pero dahil hindi niya nagustuhan ang lasa, hindi niya ito nilunok. Ipinasa niya ang inumin sa kasintahan. Pero naparami ang sipsip dahil nauuhaw daw. Agad nagreklamo ang dalawa sa may-ari na si Abrigo dahil sa masamang lasa ng milk tea. Kaya si Abrigo, tinikman din daw ang milk tea. Ilang minuto lang ang lumipas, nakita na ng saksing ito ang magkasintahan sa labas ng milk tea shop na bumagsak. Yung babae, nag-chill siya eh. Then yung mga after 3 minutes or 4 minutes, biglang naglaway yung babae tsaka bumula yung bibig. Then yung lalaki, after nanginig yung naglaway yung babae, yung sumunod naman yung lalaki, nangisay. Nagtulong-tulong ang mga pedicab at tricycle driver sa lugar para madala sa ospital ang mga biktima. Mahigit 10 minuto makaraang dalhin ng mga nagbagandang loob ang magkasintahan sa ospital. Ang may-ari naman ng establishmento ang bumagsak sa sahig, tabingi at bumubula ang bibig. Pasado alas 3 ng hapon ng bawian ng buhay ang babaeng customer. Ang may-ari naman ay bandang alas 5 ng hapon nang tuluyang bumigay ang katawan. Nakaligtas ang kasintahan ng nasawing biktima pero nananatili pa rin sa ospital. Nakakuha na ang mga investigador sa milk tea shop ng sample ng mga sangkap at dinala sa Food and Drug Administration para masuri. Isinasailalim na rin sa autopsy ang katawan ng mga nasawi. Siguro kung ito ay simpleng pagkasira lamang, may pagkasira dun sa samples o dun sa ininom, ay maaring hindi nga ganun ang immediate na magiging reaksyon ng tao. Pero dahil sa nangyari, yun ang patuloy natin nga alamin sa magiging resulta ng pag-aaral. Inimbitahan sa police headquarters ang lalaking nagtatrabaho sa milk tea shop. Nakiusap siyang itago ang kanyang pangalan at muka para na rin daw sa kanyang seguridad. Kwento niya, nagreklamo na rin daw noon ang isa nilang customer na masama ang lasa ng kanilang milk tea. Nangyari raw yon makarang magdala sa shop ang anak na lalaki ng kanyang amo ng parang itsurang tubig na nakalagay sa baso. Nakagwantes pa raw ang anak ng kanyang amo kapag ginagalaw ang itsurang tubig na nasa baso na nakakasulasok daw ang amoy. Nung nagdala po sila isang beses doon, yung unang dala niya doon, ano po, yung milk tea, may sama ng amoy. Kaya ayun, tinapon ko yung milk tea. Ang amoy na yon ay nalanghap din daw niya sa pitchil na ginamit sa pagtimpla ng milk tea na in-order ng magkasintahang sina Susain at Arnold. Pagpasok kami sa tindahan, kinuha niya yung pitsa lang yung lalaki, ang amo ko. Ipapahugas na sa akin. Inano ko muna, inamoy. Pag amoy ko, pag ganyan ko, sobrang sama talaga ng amoy, lakas ng amoy. Kaya di ko nanugasan, binalik ko sa kanya. Siya na mismo po nangugas. So sa pitchil na yung tinimpla yung milk tea na sinerve doon sa mga customer? Opo. Kasi po, hinugasan ng amo ko, lalaki, yung anak. Tsaka pagkahuk tapos ng hugas, nilagay niya sa balde, tsaka ako pinatapon. Sa Imbornal, malapit sa milk tea shop, itinapon daw ni Boy ang pinaghugasan ng pitchil. Nakita namin na may mga sago pa sa Imbornal. Pero sabi ni Boy, noong isang araw pa daw niya yon itinapon doon. Pag-aaralan ng MPD ang pahayag ni Boy para malaman kung dapat din bang imbestigahan ang anak ng may-ari ng milk tea shop. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.